aking bakasyon. Dahil po, may panahon na tayo nagkakasakit at panahon naman na pagaling tayo ng Lord. Amen. Diba? Yun po ay may mga purpose po ang Lord sa ating buhay. Nais po ng Lord na magreposo at magpagaling. Amen po. Pero God is our great healer. Amen po. So sa hapong ito, talagang ang message ng Lord para lang po sa atin dahil marami din po ang wala. Ngunit maririnig din po nila ang message ng Lord sa araw na ito. Ako po ay super galak dahil nung sinabi po ni Reb, hindi ko po akalain na sabi ko, Lord, it's only for your grace. Tatayo ako for your glory. Kaya ako'y masaya dahil ipagpatuloy po yung pinapagawa ng Lord sa ating buhay. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay panandalian yung mupo at tumingin po tayo ng gabay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Lord God, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, dahil ikaw po ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, at ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Panginoon, sa hapon pong ito, narito po kaming lahat, Lord God, lalo tigit ang aking buhay. Patuloy, Panginoon, na nahingi po ako ng gabay. O Lord God, make me worthy to come to the throne of your grace. O God, sa hapon pong ito, gamitin ang aking buhay for your glory. Maging channel of blessing na iyong mga salita. Kaya Lord God, cover me with the most precious blood of Jesus mula sa aking ulunan hanggang talampakan. At Lord God, even ang mga naririto, Panginoon, only your presence is welcome in this place. At Lord God, sa aking pagpapahayag, you will bless your word. Ito po'y mauunawaan namin, Panginoon. At kasama ka namin dito sa hapong ito, Lord God. Even, Lord, sa aking mga kapatid na makikinig ng inyong mga salita, Lord, open their spiritual ears, heart, O God, and mind, upang maunawaan po, Panginoon, ang mensahe mo sa hapong ito. At ito po'y maging kalakasan ng bawat isa pagpapala, O God. At uuwi kami na dala-dala po namin, Lord God, ang kapayapaan, ang kagalakan, lalo't ang pagpapala na nagmumula po sa inyo. Panginoon, we claim and believe that the power of the Holy Spirit, O God, at be with us sa hapong ito. Ililid mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mapag-aralan. And we claim a victorious service, O God, in the mighty name of Jesus. So Lord, seal all these prayers with the blood of Jesus, and we give you back the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Sa hapon po ito, dinala po tayo sa Old Testament, sa Ecclesiastes. Ano po ba yung Ecclesiastes sa Tagalog? Ang mangangaral. Ang layo po ang mangangaral na sinulat po ni Solomon, na siya po ang anak ni Haring David, na siya po yung binigyan ng, mas pinili po niya yung wisdom kaysa wealth. So, ang mensahe po ay Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 12. So, basahin po natin. Samahan niyo po ako habang binabasa po yung kanyang salita. Mangangaral, ang mangangaral chapter 3 verse 1 to 12. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa?
Verse 10, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa panahunan. Ang tao'y binigyan ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi niya binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. God will bless His words hapon ito, at alam ko may mga bagong revelation ang Lord. So, ang sabi po sa verse na ating binasa, there is a reason in every season under heaven. God created earth and everything. God created its season and no one can change it. It is already built in for His purpose. Dito po sa Italia, ilan po ang season? 4 seasons. Ano po yon? Umpisahan po natin sa primavera, sa spring, summer, autumn, and winter. Sa Philippines, ilan ang sa Asia? 2. Dry season and rainy season. Yun po ang season sa Pilipinas. Usually, ang dry, January to May, tapos June to December, more or less, no, sa Pilipinas. So, ang sabi ng Bible, in everything there is a reason for every season. At kinrate po ng Lord ang heaven, ang earth, and the earth, and He made everything with a reason and a purpose. Yung pagpunta po natin ng church ngayon, bakit tayo pumunta dito? Hindi po tayo pupunta dito na wala po tayong reason. Pumunta po tayo dito dahil nais po natin mag-glorify po ang Lord sa ating mga buhay, sumunod sa Kanyang kalooban. So, everything, lahat ng ginagawa natin is with purpose and reason. So, why God created man? What is the purpose? Bakit tayo individually, no? We are unique, each individual. Pero, bakit kinreate tayo ng Lord? Ano ang purpose ng Lord sa ating buhay? So, God created us to worship Him, to glorify, to give Him glory, and to honor Him. Yun po ang purpose ng Lord. Bakit kinreate niya ang mankind? So, God created everything for His purpose and for His glory. Kaya, unique po ang hindi po tayo pare-parehas ang pagka-create ng Lord. Iba si Sister Nadine, iba Sister Suzette, Sister Joyce, Sister Luz. Iba-iba po ang pag-create sa atin. So, according to Pastor Rick Warren, yung nabasa ko po yung book na binigay po ni Red sa akin noon, ang sabi doon, the greatest tragedy in life is living a life without a purpose. Bakit? Ano po ang buhay natin? Ano po ang purpose ng buhay na binigay ng Lord sa atin? Hindi po tayo binigyan ng buhay upang magtrabaho para mabuhay o mabuhay para magtrabaho. And vice versa. Hindi po tayo mabuhay dito para lang magtrabaho. Balik-balik na nakakainip po yun ano. Walang purpose ang ating buhay kung ganun po ang klase ng ating buhay. So, God has a plan to bless us, to bless you, to bless me, to prosper us all. So, God can even do a miracle sa ating mga buhay kung tayo po ay nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Kaya hindi po coincidence na narito po tayo sa araw na ito. Na tayo lang po kasi ang iba wala ano. At may dumating pa sila dyan. Kaya may purpose ang Lord sa ating mga buhay. Bakit nandito tayo sa hapong ito? So, God created the earth and its season. Pag-usapan po natin ngayon ang season dahil marami pong general po ang topic na God made everything. Marami po ang ginawa ng Lord. Pero ngayon mag-concentrate po tayo sa God created the earth and its seasons. Yung 4 seasons, doon po tayo mag-concentrate. Tapos mamaya dalhin po natin sa spiritual. So, yung seasons po dito, built-in na po yon sa creation ng Lord. Hindi po pwedeng, ngayon di ba summer, ang kasunod, balik sa primavera. Dahil ang kinreate po ng Lord, hindi na po mababago ng tao. Yung kinreate ng Lord, kung yun po ay ang creation ng Lord,
in order. Halimbawa, spring, then summer, then autumn, and winter. So hindi po pwedeng, kung kailan mo lang gusto mabaliktad ng tao, hindi po pwede. Dahil ang Lord po ang nag-create nun, built in na po sa kanyang creation. So, can we imagine sa oras na ito, imagine po natin ang spring. Literally, literal ang sasabihin ko. Mamaya na yung spiritual. So, pansinin natin ang spring. Ano po yung sa primavera? Ano pong napansin natin doon sa primavera? Flowers bloom, no? Alam na alam natin kapag primavera dahil may araw, sunny day, ang mga tanim ay blooming, yung sabi ni Pastor, blooming ang mga flowers. Then, good temperature, amen po, hindi mainit, hindi rin malamig. So, ang ganda ng temperature sa spring. Punta naman tayo sa summer. Ma-imagine natin, bago lang summer, hindi pa tapos sunny day, masyal mainit. Ang pag sinabi natin July, August, ang imagine natin bakasyon, almare, montanya. At hindi po ninyo napansin na tayo po ay halos lahat bumibili ng or nagpapakabit ng aircon or yung ventilator, no? Kasi mainit. Yun po ang imagination natin sa summer. Punta naman tayo sa autumn. Ang autumn po ay, anong ma-imagine natin, rainy day? Cloudy. Leaves are falling. No? Magiging jalo na sila, tapos mga laglag na. Then, nagsusuot ng mga maninipis na jacket. Umpisa na ang lamig. Winter, frozen, yung imagination natin. Cold, snow. Diyan na natin ang winter. Nagsusuot na ng juboto, yung makapal na jacket. At ano pang imagination natin na ang lahat po ay inoon na po yung anong inoon pag malamig? Heater. So yun po. Pansinin po natin na ang tao po ay nag-a-adjust sa bawat season. Hindi po yung season ang nag-a-adjust sa tao, di po ba? Tayo ang nag-a-adjust sa bawat season. At mangyari din na nagkakambiyaroba ang tawag. Hindi po pwede na, halimbawa si Sister Evelyn lalabas na naka-sleeveless pag malakas ang snow. Hindi po pwede yun. Hindi naman pwede na summer, makita natin si Sister Mercy o sino dyan na naka-juboto. Imagine natin, no, ibaliktad natin yung ating mga suot. So, lagi hindi po natin napansin, lagi natin pinaghahandaan ang bawat season. Amen. Kailangan, halimbawa, mga bandang September, start ng November, nag-aano na tayo, change ng roba sa armadio. Dahil hindi ayaw natin magkasakit. Kaya sabi ko, hindi pwede na pag winter nakakamiseta at summer naman nakajuboto. Kung hindi, magkasakit po tayo pag lumabas po tayo ng bahay. So ang title po natin, binigyan ko po ng title ng ating pag-aaralan sa hapong ito, In Everything There Is Time and Purpose Under Heaven. Balik na po tayo sa ating verse. Ang sabi ng verse natin sa mga ngaral chapter 3, isama rin natin chapter 3 verse 1 to 8. Ang Diyos ay may panahong itinakda para sa lahat ng bagay. A time to be born and a time to die. Sa panahon ngayon, ang tao, mga ilan ang age, yung maximum sa palagay natin. Mayroong mga, yung tatay ko 91, magna 92 na. Kaya ibig sabihin, pwedeng umabot ng mga 90 plus, ano? Baka may umabot din ng 100. Kaya ang sabi ng Bible, ang word ng Lord na a time to be born and a time to die. Kaya hindi pwedeng, wala akong narinig umabot ng 150 years this time. Pero noong Old Testament, nag-research po ako, at ang pinaka-old na tao na nag-age po ng 969, si Methuselah. Siya po yung the son of Enoch and the grandfather of Noah. Umabot po siya ng edad, imagine po natin, 969 years old.
Ini-imagine ko nga, ano nga insura ng ano, kasi butot balat daw. So, blessing ng Lord yun noon, umaabot sila ng ganong edad. Ano. Ngayon, pasalamat na po tayo, abot tayo ng 80. Talagang ano na yun, blessing ng Lord. So, there is a time to cry and a time to laugh. Kaya, biblical po na may time na tayo po ay naghihinagpis, dumadanas ng pagsubok, at after nyan, a time to laugh. Darating din, hindi po permanenteng nakalagay sa Bible na there's a time to cry lang palagi. Ang sabi niya, a time to cry and a time to laugh. Kaya, ano palagi, may kasagutan ng ating mga naka-biblical po. A time to plant and a time to harvest. Kaya pag may tinanim, may aanihin. Hindi po pwedeng magtanim na walang aanihin. Kaya, yun po ang sabi ng Bible. So, ang lahat ng pangyayari na binasa ko kanina ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. In everything there is a reason and purpose. Kung minsan magtatanong tayo, lalo na sa yung may mga boyfriend, sabi niya no, nag-break sila. Sabihin niya sa kanyang sarili, ba't kaya kami nagkahiwalay ng aking boyfriend na talagang akala ko 5 years na kami, 3 years na kami, o ang mag-asawa, bakit dumating ang time na nagkahiwalay kami? Tapos nung nagkahiwalay na nga kayo, naunawaan mo kung bakit. Kasi pinaunawa ng Lord na kung kayo'y magkatuluyan o kayo pa rin ng asawa mo, hindi yun ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin po, mas higit ang nais ng Lord na plano sa iyong buhay. Kaya kung minsan, kung nandyan po tayo sa sitwasyon yun, tayo ay desperate. Masyada, bakit Lord, bakit nangyari sa akin ito? Pero ang sabi po ng Bible, there is a reason for and purpose for every situation. Kaya kung nandyan po tayo sa sitwasyon na tayo po ay naghihinagpis, may problema, may pagsubok, huwag po tayong bumigay dahil biblical na kung tayo umiyak ngayon, tatawa, you will laugh after. You know, when there is trial, there is always a blessing after. So, yung iba naman, sabihin niya, bakit sa Italy ako napadpad na ang desire ko o ang plano ko sa aking sarili dahil ginagawa ko ang lahat para makarating ng US, ng UK, ng iba pang parte ng mundo. Ngunit bakit dito ako napunta sa Italy? Na maganda naman ang aking trabaho sa Pilipinas at hindi ko binalak na, halimbawa, Bachelor of Science in Commerce in Management, Bachelor of Science, graduate ka no, sa Pilipinas. Bakit nga kaya? At magtaka po tayo, iniisip natin ang plano ng Diyos. Narito ka sa harap, nagpapaawit. Yun po pala, ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Pero sa umpisa magtaka ka, ba't dito nga ako nakapunta, narating sa Italy na ang gusto mo, ang plano mo, ang balak mo, ang talagang pinupursige mo, makarating ng US. Tapos sabihin mo pa sa iyong sarili, graduate naman ako. Dati naman sa bangko ako nagtatrabaho o nurse ako, ano? Pero magtaka po tayo dahil hindi po natin alam kung ano ang purpose, ang plano ng Lord. At sa umpisa parang nalilito tayo, pero pag naunawaan po natin ang plano ng Lord, nagpapasalamat pa po tayo, nagagalak tayo, na dito tayo napunta sa Italy. Amen po? Kaya, only God knows our future. We cannot hold and change our situation. Only God can. And He knows what is best for us. Ano po bang sabi ng Jeremiah 29:11? Plans to prosper us and not to harm us. Kaya, maunawaan po natin after na. Lalo tigit yung may mga problematic sa family. No? After pa lang po natin maunawaan na nangyayari po ang mga bagay nito dahil may plano at purpose po ang Lord. So ngayon naman po, dahil napag-aralan natin ang literal, dalhin po natin sa spiritual yung mga season kanina na napag-aralan natin. Our spiritual lives can also experience different season or periods of growth, rest, pruning, renewal, and transformation.
So, springtime in spiritual, sa palagay niyo po ano kaya? Pag sa spiritual natin, nasa springtime tayo, imagine po natin yung growth, no? Kabuborn again, katatanggap ng Panginoong Jesus. Kapag kabuborn again lang po natin, in love na in love tayo kay Lord. Mainit, di ba? Spring. It represents a time of new beginning, new relationship with the Lord, new hope, renewal, and spiritual growth. This is the season where one faith is refreshed. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, iyon po ay pala primavera sa ating spiritual. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. At dito po tayo na born again, kaya iyon po ang tawag na primavera ng ating spiritual life. Remember, kapag baby Christian po tayo, sino pong mga baby Christian po dito? Pag baby Christian po, dapat hiling na po tayo palagi sa Lord. Kagaya kay baby Adele, kay baby Julia, no? Isang iyak lang, karga na kaagad. Isang iyak lang, bigyan ng biskuit. Di po ba? Ganon din po sa Lord. Pag baby Christian, pag umiyak po tayo, Lord, ganito, ganyan, bigay po kaagad ng Lord ang lahat ng mga pangangailangan natin. So kapag baby po, hiling na sa Lord, ask in prayer para ibigay lahat ng Lord ang mga needs. So, doon po sa springtime in a spiritual, marami pong nadadala sa paanan ng Lord dahil naging channel of blessing ka sa maraming mga kapatira, no, na sa mga kakilala sa pamilya din. Sobrang init, fresh, no, primavera. Ang init-init mo, kagaya namin, no, lahat ng mga kabrera na dala po halos namin. Kaya lang, siyempre may mga testing time. Kaya gayon po ang very active at mainit sa pananampalataya. Sa summertime, sa spiritual, ano pang ma-imagine natin? Summer na. So, continue na mainit sa paglilingkod. This is a time of fruitfulness and abundance. Kasi yung tinanim mo nung primavera, di ba, planting time yon. Ngayon sa summer, pwede nang anihin. Kaya fruitfulness and abundance, a period na namunga na ang lahat ng tinanim nung primavera. So, a time when one's faith is active and the fruits of the Holy Spirit are evident. Kaya nakikita na yung mga fruits of the Holy Spirit, tumubo na. A time when one's faith is active. So, relax ka lang dahil walang pagsubok. Ano po ma-imagine natin pag summer? Relax, ano? Nasa drayo. Nasa drayo, relax. So, pag may pagsubok man, sa summertime, sa spiritual, kayang-kayang solusyonan. Kagaya ng mainit, pupunta ka lang sa montanya. Mainit, pupunta ka lang sa dagat. Or kapag mainit, di ba, sa literal, sindi lang ang aircon. Yung madaling solusyonan ang mga problema sa summer time. You are in your comfort zone. So, kung may pagsubok man sa summertime sa spiritual, kayang tapatan ng isosolve ng pera. Meron kayo kaya masolve ng problema. Kayang padalingin ng doktor ang sakit mo. Kayang-kaya, no? Kayang tapatan ng talino, masusolve yung problema. Kayang-kaya yung problema sa iba't ibang resources na meron tayo. Kaya yun po ang summertime ng spiritual. Ngayon naman po sa autumn time means pruning. Alam mo natin yung pruning? Trimming. Cutting away dead branches. Yung hindi na magagamit, isusunog sa apoy. Trimming time, yung autumn time sa spiritual. This is the time of harvest and reflection. A time of maturity and testing one's faith. Nagbabago na ang tempo, di po ba? Sa autumn. Maaga na ang dilim. Lagi nang umuulan. Kapag umuulan, pag palaging umuulan, ano kailangan natin pag umuulan sa literal? Payong, umbrella. Pero sa spiritual, ano kailangan natin kapag palaging umuulan?
Ha? Prayer. Si Lord. Fasting daw. Lahat po yung tama. Kaya we need the umbrella ang Lord, ang presence ng Lord sa time ng autumn for protection. Kasi ang umbrella sa literal for protection sa init at sa ulan. Nag-uumpisa na ang mga pagsubok, ang mga trials. Malakas na ang hangin at need nang pumunta sa isang safe na lugar. Dahil baka biglang darating ang bagyo, nasa labas tayo at di ba ngayon nakikita natin yung mga lumilipad na mga bubong kasi pag malakas ang hangin. So, nalalaglag ng mga dahon. Ano yung nalalaglag sa spiritual kapag autumn time? Wala ng patience? Nalalaglag yung mga bunga, mga fruits of the Holy Spirit. Madali nang magalit, kulang na ang patience, wala ng self-control. Ito po yung autumn time ng spiritual. At bigla na lang dumating ang sunod-sunod na problema. Hindi pa tapos yung isa, di ba? Sabi ko na, nakikita mo pa lang yung buntot, ayan na naman. Akala mo, tapos na, meron na namang dumating. Mga crisis sa relationship, sickness, at iba-iba pang klaseng problema. But may good news po, kahit nasa autumn time, the good news is God did not leave us nor forsake us. Sa lahat po ng season, nandyan po ang Panginoon. Amen po? So, He is always with us in our trials. This season is when you acknowledge that God sustained you in all our difficulties. We become more matured spiritually, tumataas ng antas ng ating pananampalataya, dahil after the testing, maraming testing sa autumn time. God sustained us and through His grace nasusupera po natin lahat ng mga pagsubok. So, we believe that we are more than victorious and more than conquerors because of Jesus. Kaya we need talaga po ang Panginoon. This is the season of thanksgiving for all the blessing and the time of sharing our blessing to others. Winter time. Kapag winter na po, ano na-imagine natin? Malamig? Nanlalamig? Dumating na yun kasi sa autumn, hindi niya nasupira, napunta siya sa winter. The period of rest, solitude din a period of waiting. This is a dormant season. Dumating ang time na tayo ay nais nating wants to be alone, nagtatampo kay Lord, nalalamig sa pananampalataya, umaandap-andap yung faith. You need someone to encourage you. A time ng pagmumuni-muni, spiritual reflection, and a time of seeking God's presence. Di po ba, pag malamig, hinahanap natin yung init, yung heater. Ang heater po dito sa winter ay si Lord. Hinahanap natin ang kanyang presence. Akala po natin iniisip, nagmumuni-muni tayo, pinabayaan mo na ba ako, Lord? Di po ba? Dumadating, kasi itong season ng spiritual, lahat po ay naranasan natin, hindi po ako lamang. Siguro lahat po tayo nakaranas ng itong buong season ng spiritual spiritual season. So, hinahanap natin ang init ng pagmamahal ng Lord, kagaya ng hinahanap natin ang init ng heater. So, we need revival. Spiritually, winter time can be a time to draw closer to God in contemplation and to deepen one's faith during quieter moments of rest. Ang sabi ng awit 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. So, kalma lang po tayo. Kahit nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng lalamig, ng hihina, we need someone to encourage us. But sabi ng Lord, be still. I am here with you. Kahit primavera sa spiritual, kahit ito man ay summertime sa spiritual, ito man ay autumn time, pagsubok, at tayo nangihina, nalalamig, sabi ng Lord, be still, I am your God. So sa lahat po ng season, kasama po natin ang Diyos. Amen po? Ito po ang good news. So, paano na ang tanong, paano natin ma-discern and recognize kung ano po ang spiritual season natin? Ano ang mga signs?
kung nasaan tayo, saan kaya ako? Parang nandun yata ako sa autumn. O po, nandito ako sa summer. Kasi mainit na mainit ako. Or nandito ako sa primavera. Or nandito ako sa winter. So ano po ang mga signs to know our spiritual season? Ito po ay self-evaluation. Magkakaiba po ang bawat sarili, no? So, matanong natin sa ating sarili, lumalago ba ako sa aking spiritual life? Nasa period of growth pa ba ako? Tayong lahat ay continue growing. Or nasa time of reflection? Or nasa pruning time ako, tinatabas ako ni Lord this time. Palagi akong masakit ang tinatabas. Ano ibig sabihin? Nasa testing of faith. Kasi titignan ng Lord kung tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya upang malampasan natin ang mga problema at tayo tutulungan ng Lord. So, ito po ang mga signs to know our spiritual season. Number 1, malalaman po natin kasi kahit anong season, constant po tayo sa prayer. Constant po tayo sa meditation of His Word. Ano man ang season, masaya, summer man, autumn man, winter, summer, or primavera, continue. Di po ba sabi, pray without ceasing, no? Sa 1 Thessalonians 5:17. So doon po natin ma-evaluate ang ating sarili kung continue pa ba ako, walang patid ng pananalangin. Number 2, your faith increased because you trust God in everything you do. Kahit anong season, yung pananampalatay nandyan, hindi po siya bumababa. Patuloy po na o maintain lang o pataas pa dipyo. So, do I trust God when problems comes my way? Pwede natin itanong sa ating sarili. Number 3, ito po ang mga signs kung saan tayo. Ma-discern natin saan tayo sa season. Always having peace and contentment in our hearts. Kahit wala tayo ng maraming pera, pero may kapayapaan po tayo sa ating puso at galak po tayo dahil may Diyos tayo na connected tayo kay Lord. Yun po isa sa sign na tayo po ay nasa Panginoon, na nasa tayo sa primavera or sa summer time. So, number 3, number 4, always filled with the fruits of the Holy Spirit. Salamat po, sis. Ma-discern po natin ating sarili. Pag tayo po ay hindi po nalaglag yung kanina lahat ng fruits, may natitira, amen? So, do I have compassion and love towards others? Kasi palagi nananatili ang fruits sa ating mga buhay, anumang season. So, dito po anong tawag dito po sa number 4, pwede natin itanong sa ating sarili kasi mag-evaluate tayo. Do I have greater awareness of sin and strong desire to repent? The Holy Spirit guides us in everything we do. We can discern what is good or bad. Tayo po habang tayo po ay nagbabasa, nagpipray, pumupunta sa mga gawain, tayo po ay nandyan po ang Holy Spirit upang ma-discern po natin what is good and what is bad. Dahil may free will po tayo. Tayo po ang, hindi po yung pag nandito tayo, nakikita, sumusunod, pag wala na po sa church, malalaman dahil ang Lord nakikita po tayo sa lahat ng ating ginagawa. So, ang sabi ng Mangangaral chapter 3 verse 11, ang tao'y binigyan ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkakaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang sabi, ang tao'y binigyan ng pagnanasang alamin ang bukas. Matalino po kasi ang tao. Kung minsan, pinapangunahan na po ang Lord, no? Kaya, ang sabi dito, ngunit, hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos. Example, sa mga panahon ito, hindi lang sa panahon ito, noon pa, di po ba high-tech na tayo masyado advanced, no? Sa talino ng tao. Palaging ang tao sa talino niya, gumagawa siya na malaman niya ang bukas. Example,
ang tao nakarating sa moon. Di po ba? Gumawa siya ng paraan dahil sa talino ng tao. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Gusto niya siya ang magtuklas ng mga bagay. Then, ang weather forecast. Di ba sabi nila, oh may darating na ulan, ganyan. Pero nagkakamali po sila, di po ba? Ibig sabihin, ang Lord lang talaga nakakaalam. Kung minsan tumatama, kasi ang tao gusto niya alamin palagi ang bukas. So, nung COVID time, akala ng tao, makontrol niya. Ngunit, sa totoo lang po, ang Lord lang po ang may control. Di ba? Ang tindi ng ating mga prayers, dahil hindi na po makontrol, ibig sabihin, God is always in control. At ang Lord, pinakita lang po ng Lord ang kanyang kapangyarihan na hindi po hawak ng tao o ng talino ng tao. Ang tao kasi gusto niya, advance siya palagi. Hinihigitan pa niya ang kaalaman ng Lord. Pero ang sabi ng Isaiah chapter 55, siguro malapit masyad ang mic ko. Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways. Hindi po natin matarok ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Kung minsan marami tayong katanungan, bakit Lord? Pero ang Lord lang po ang may alam nun. Tayo hindi natin mahigitan o malaman ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Hanggang tanong lang tayo at malalaman lang po natin after binigay na ng Lord ang pagpapala, kaya pala dito ako nakarating. At hindi sa UK, hindi sa United States, kung hindi ka magtuturo, mag-e-exhort, magpapaawit, di po ba? Kaya may plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nakakaranas din po tayo ng matitinding pagsubok dahil sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Una, itest ng Lord ang ating faith. Itest ng Lord ang ating reaction towards the trial. Kasi ang tendency ng tao kapag sinusubukan ang reaction, ang react natin kaagad reclamites, no? Nagre-reklamo kaagad tayo. Pero after na naunawaan natin na ang plano ng Lord sa ating buhay, tayo ay umiiyak pa nga, nagpapasalamat at nakilala natin siya at sinagot ng Lord ang ating mga panalangin. So, sabihin mo sa iyong katabi, may testing, but may blessing. May blessing, pag may testing. Kaya, kung walang testing, walang blessing. Kaya anong pili? Gusto niyo may testing o wala? Kasi may challenge ang buhay. Imagine po natin, no? Ang buhay na walang testing. Imagine lang natin, tuto Benny, walang problema. Parang tuto. Everyday, lahat ng pangangailangan. Walang challenge na walang testing. Walang, si Kuya Arnold, hindi nagkasakit. Hindi napatunayan na ang Diyos pala ay gumagawa ng himala. Ako nagkasakit, hindi ko alam na talaga ang Diyos, kahit noon pa pinagaling ako, pagagaling ulit ng Lord, di po ba? Kaya pabalik-balik lang po ang nangyayari, sabi ng mga ngaral. Kung tayo man ay nakaranas noon, ngayon, uulitin ng Lord ang importante, you will not give up. We will not give up. At patuloy po ang pagpapala, ang mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. So, sa puso ng tao ay nilagay ng Diyos ang likas na pagnanasa ng higit sa makalupa. Kung pwede lang nais ng tao na mabuhay na hindi nahihirapan. Amen po? Ang tao ba, ang desire ng tao, gusto niya, hindi siya nahihirapan. Kunting hirap nga lang, nagrereklamo na ang matupad ang kanyang mga ninanais, ang kanyang pangarap. Ngunit ang lahat ng ito hindi kailanman makapagbibigay ng lubos na kasiyahan sa tao at walang kakontentuhan kung hiwalay sa Diyos. So, meron ka na lahat. Imagine natin meron ka na lahat. May pera, may bahay, may sasakyan, mabait ang iyong mga anak. Ngunit kung hiwalay ka sa Diyos, may kulang. Amen. Yes. Walang kapayapaan. Kasi ang mayaman, maraming pera. Ngunit nabubuhay sa maraming gwardya. Iniisip niya baka siya ay pasukin, di ba? Hindi, walang kapayapaan. Meron siya lahat. Then, walang halaga ang buhay at walang kakontentuhan. Parang puzzle,
Halos nabuo mo na, di ba, 50 pieces na puzzle. May kulang na isa sa gitna. May isang kulang na hindi mo paano mo ma-picture ang isang puzzle na kulang? Halimbawa, isang malaking petso ng puzzle, di po ba? Kulang, hindi siya mabuo, hindi siya buo. Yun po ang Lord sa ating buhay. Kompleto po ang Diyos, meron na tayo lahat. Plus, ang Diyos number 1 sa ating buhay, kompleto na kahit na hindi tayo mayaman. Kasi ang sabi, kahit hindi ka mayaman, ngunit kung may Diyos tayo sa ating buhay, daig mo pa ang mayaman. Dahil ikaw ay pinakamayaman sa kapayapaan, pinakamayaman sa pagmamahal, pinakamayaman sa joy na nararanasan. Pero maraming kulang sa ating buhay. Kulang, wala kang sasakyan, wala kang maraming kulang. Pero daig mo pang mayaman. Dahil ikaw ay may kapayapaan. Kasi ang number 1 po, mayaman tayo sa kapayapaan. Amen po? Kontento po tayo sa buhay. Kahit nakapalibot po ang mga problema sa ating buhay. Ngunit pag may Diyos, daig mo pang mayaman. Sabi mo sa iyong katabi, daig mo pang mayaman. Mayaman sa kapayapaan. Amen? Ang sabi ng mga ngaral, chapter 3, verse 12-13, alam ko, walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Ang ibig pong sabihin dito na magpakaligaya at gumawa ng mabuti, tinatamasa ang bunga ng ating pagpapagal. Di po ba nagtatrabaho tayo? Hindi naman sinabi ng Lord na magpakaraming pera. Nagtatrabaho po tayo para mabuhay. Ngunit sa lahat ng ating plano, kasama po si Lord. So, tinatamasa ang bunga ng ating pagpapagal, nagtatrabaho tayo. Huwag tayong magtipid. Hindi naman nagastusin, no? Ibig sabihin, huwag tipirin ang sarili sa pagkain. Halimbawa, ito na lang palagi ang ulam ko. Sa Pilipinas nga tayo ay palagi na lang tuyo, no? Kaya nagkakasakit ng kidney. So, huwag masyadong tipirin. Ibig sabihin, hindi naman gastador. Yes. Binigyan tayo ng wisdom ng Lord kung paano gamitin ang ating pera. So, tinatamasa ang bunga ng pagpapagal. Kainin ang gusto. Kasi minsan may narinig ako na gusto ko sanang mag-coke, pero mapera ha. Kaya lang sayang ang €1. Sa isip ko, sa €1 lang, gusto niyang mag-coke dahil nga yung, di ba, paminsan, pag kumain ng karne or gusto ng prutas na masarap, sobrang tipid. So, lalo na tayo dito sa abroad na ang katawan po natin ang ating kapital, kainin po natin ang masustansya. Yes. Di po ba? Sa Pilipinas, dahil doon sa Pilipinas na gusto na nila palaging yung mga mura dahil wala nga pera, kaya po nagkakasakit. Pero dito po sa atin, nagtatrabaho po tayo, igobody din po natin ang ating mga pinagpapagalan. Kung kaya ng budget, magbakasyon naman tayo, kagaya ng ginawa po ng lahat. We are so blessed na ngayong summer, kahit pa paano nakabakasyon. Hindi puro work, kahit buwan ng August or kailangan din po ng family bonding. Give time to yourself, hindi puro padala sa Pilipinas, yung mga may anak doon, puro na lang isip sa Pilipinas, kahit wala na siya dito. Mas maganda, iPhone 15 siya, yung Nokia pa. yung parang rep kalaki, yung sa kanya hindi niya pinapalitan. So kawawa naman tayo, nagsisikap tayo, nagtatrabaho tayo, tapos yung mga anak natin doon, padala ng padala, walang matira sa iyo. Kailangan doon pahinga naman tayo pag araw ng linggo. Come to church and rest in His presence and you will be blessed. Hindi puro overtime pag weekend. Kasi puro para may ipadala. So, give time to ourselves. Tayo po ang nagtatrabaho dito, ipadala natin yung tama, pero tayo ay kumain din ng tama dahil katawan po natin ay ano ang kapital dito sa abroad. So, ano po ang consequence pag hindi po overworked na? Dahil iniisip ang padala sa Pilipinas. Ang consequence, overstress sa physical, emotional, then magkasakit na, wala ng peace of mind, parang laging may kulang.
hanggang sa mahulog na sa depression, di po ba? Kaya, ang sabi dito sa ating inaral, tinatamasa ang bunga ng ating pagpapagal. Kasama tayo doon, hindi lang po sa Pilipinas, kundi kasama tayo sa pagtamasa ng bunga ng ating pagpapagal. Ano po ang sabi ng Mark 8:36? Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Naalala niyo po yung mayamang hangal sa Lucas 12? Di po ba mayaman siya? Punong-puno na yung kanyang kamalig. Hindi pa po siya kontento, pinag-iba niya, pinadoble pa ang laki. At napuno ulit yung pinalaki niyang kamalig. At isang araw sabi niya, ngayon, dahil mayaman na siya, mayroon na lahat, puno ang kanyang kamalig, pwede na akong umupo, magsaya, dahil pwede na siyang mabuhay na yung sa kanyang mga inipon. Ngunit, anong sabi ng Luke 12:20? Sinabi ng Lord sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino man mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili, pinag-aagawan ng mga naiwan. Kasi ganyan palagi ang nangyayari. Trabaho ng trabaho, dami na ng pera, tapos nung umuupo na lang siya magsaya, sabi ng Lord, hangal, ngayong gabi rin kunin ko na ang iyong buhay. So walang nakinabang. Amen po. At sino po dito sa atin ang alam kung ano ang mangyari bukas? Wala. Kung kunin tayo ng Lord habang tayo natutulog. Kaya kailangan po lagi pong handa ang bawat isa. Kasi anytime pwede pong kunin ng Lord ang ating buhay. So, mapasaiyo nga ang lahat. Ngunit kung wala ang Diyos, may kulang sa ating buhay. At walang kaligtasan. Wala ka man lahat sa bagay sa mundong ito, kung may Diyos ka sa iyong buhay, ikaw na ang pinakamayaman sa mundo. Dahil mayaman sa kapayapaan, yung sabi ko kanina. Ang kakayahang basiyahan sa buhay at mamuhay ng maayos ay isang kaloob mula sa Diyos na dumarating lamang kung tayo ay may wastong ugnayan sa Kanya at matapat na isinusuko ang ating sarili sa Diyos. At sa Kanya tayo binigyan ng kagalakan sa ating mga ginagawa. Kaya contentment, wala man tayo ng lahat ng mga bagay. Ngunit kung may Diyos tayo, tayo po ay content sa ating buhay. Hindi po tayo naiinggit kung anong meron siya. Kasi kapag may Diyos po tayo sa ating puso, kontento na po tayo kung anong meron tayo, nabubuhay tayo. Short testimony. Grazie Dio sa inyong mga prayers. Sa ginawa ng Lord sa aking buhay, dahil desire ko po na patuloy na makapaglingkod sa Kanya. At itong tinuturo ay nangyayari din sa aking buhay na sabi ko kanina, na kapag tayo kahit na nagkasakit noon, pwedeng magkasakit ulit dahil nais ng Lord i-renew ang power niya sa ating buhay. I-renew niya ang healing. Kaya hindi po pwede nagkasakit tayo noon, hindi tayo magkasakit ulit. So, glory to God, dahil sama-samang panalangin. Ako po ay grateful sa lahat na nag-pray at lalo tigit sa Panginoon. At gaya ng exhortation Erie, kahapon, kung sino po ang nandito o yung wala dito, sabi, mabuti ang Diyos, Paano natin malaman na mabuti ang Diyos? Dahil nararanasan. Nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano. Yun po ang na-pick up ko kahapon. Nararanasan ang kabutihan ng Diyos. I believe na lahat tayo naranasan po natin. May mga testimony po tayo, bawat isa, iba-iba ha, ang mga pagkilos ng Lord. Sa totoo lang po, naranasan ko rin po ngayon. Mas na-appreciate ko yung pagkilos ng Lord ngayon. Dahil nga, di ba, nag-disokupasyon niya ako, wala akong trabaho. Ngunit may nagkaroon din po ako ng mga problema sa documents. Hindi pa na talaga napasok dahil may mga problema sa ng aking employer. Pero naranasan ko yung pagkilos ng Lord na hindi ako pinabayaan hanggat hindi ko matapos itong aking disokupasyon na talaga mapasok ko.
yung provision ng Lord. Sabi ko, parang kuminsan imposible ba na, anong tawag yun, yung umalis na ako sa trabaho, tapos kinuha niya ako ulit. kinuha ako ulit ng amo dahil nga hindi nga na-approve yung aking diskopasyon niya. Pero nagtatrabaho po ako twice a week na lang. Yung ibig sabihin para lang samahan yung amo ko dahil nga hinahanap ako 3 hours twice a week. Pero buo ang pagbabayad ng contributing at binibigyan din ako ng sahod. Sabi ko, hanggat hindi daw matapos yung aking diskopasyon, nakasupport. That is favor from God. Yung ibig sabihin maganda palagi ang ating raporto sa Daturi de Labor kasi kahit anong pangangailangan natin. At nakita ko dito, na-appreciate ko talaga ang goodness ng Lord. Kasi kahit nasa situation ka na hindi mo alam, yung uncertain, but God is certain sa ating mga buhay. Hindi tayo pababayaan. So, dito ko na-appreciate that God is our great provider. That God do not leave us and forsake us sa mga difficulties. So, this summer din, na-appreciate ko dahil akala ko hindi rin kami makapagbakasyon dahil ang amo ko sabi, pwede kayong gamitin ang aking bahay sa Mare, mga 2 weeks. Maraming harang, ang talagang yung katuruan last week, yung nakabinbin, ang kaaway, walang binabantay ko, harangan yung mga blessing. Nangyari po, hindi kami natuloy na nagbakasyon dahil naharangin na maraming trials na dumating. So, hindi kami natuloy na pumunta sa yung bahay ng amo ko. Ngunit hindi papayag ang Lord na hindi tayo blessed. Amen? So, may ginamit ang Lord ng tao para libre ang aming bakasyon. So, salamat sa Lord dahil palaging ang Lord binibigay yung deepest desires ng ating puso. May isa pang blessing. Yun nga, nakapagbakasyon kami na papuntang Sardinia. Ang pre-notation namin sa cabin, sa boat, sa ferry boat, no? Ang pre-notation ng aking anak, ordinary. Yung sa cabin nyo, sabi nga namin, sino kaya, kasi ano yung double deck? Sino kaya sa taas, sino sa baba? Sabi namin habang binigay yung susi, sabi ni Aspira, ako sa taas dahil ako payat, sabi niya. Ganun ang usapan namin. Sabi ko, ako rin sa taas na lang ako para mga lalaki sa baba. Ngunit pagdating namin doon sa room, sweet room. Ang binigay, nagulat po kami. Imposible, sabi naman ni Adna, no? Sabi niya, Mama, imposible na dinala tayo sa suite, baka nagkamali. Yun talaga binigay sa amin. Sabi ko, grabe naman si Lord. Nilagay kami sa suite room na. Talagang yan. Pinaparanas. Sabi ko, ngayon ko lang na parang inaliw ka pag nasa mga problema ka. Aalimin ka ng Lord. At hindi mo inaasahan. Binabalik pa nga namin ng susi, nagkamali ng bigay. No, yun ang para sa inyo. Sabi namin, ang mahal ng bayad. No, yun the same pa rin ang bayad. At siguro walang room na yung double deck. Iyon ang available, yun ang napunta sa amin. Sabi, grabe ka, Lord. Pinabakasyon mo na kami na gratis at ibinigay mo pa kami sa sweet room. Kaya patuloy lang po tayo sa ating paglilingkod dahil may mga surprises po ang Lord sa atin. Amen? So God be the glory. Yun po ang sinasabi na all things are possible with God. Amen. So, ang sabi naman na patuloy natin pag-aral sa verse ng mga ngaral, ang sabi, gumawa ng mabuti habang tayo ay nabubuhay. Basahin po natin ang mga ngaral, chapter 3, verse 12 to 13. Basahin natin dito. Chapter 3, verse 12 to 13. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak. Dito ko na lang basahin, medyo complicated. Mga ngaral, chapter 3, verse 12. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos, kaloob po ng Diyos na lahat ng ating mga trabaho,
atin pong tatamasahin, atin pong i-enjoy. So, dito po ang nilagay ko, invest time lalo na sa mga loved ones po natin habang tayo po ay nabubuhay. Banding sa mga anak, tawag sa Pilipinas, huwag po nating kalimutan. Pagtatanim financially, di po ba sabi ng Malaka, hindi lang po sa general, halimbawa, even pwede pong magtanim kahit sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kung sino ang nahipo ka na pagtaniman mo ng financial. Dahil kapag tayo po ang nagbigay, anong sabi? God will open the gates of heaven and pour out all kinds of blessing. Tayo po ang mag-benefit. Hindi po yung bibigyan ng mag-benefit, pero tayo po yun. Yung pag naunawaan natin sa spiritual, akala natin tayo nawalan. Pag nagbigay tayo, akala natin, ay, nawala yung 10 euro ko. Pero sa pagbigay mo ng 10, alam po ba natin, dahil based to my experience, pag nagbigay ka kahit konti lang, ibabalik ko minsan 10 times. Amen. Napansin po ninyo yon? Amen. Na hindi po pwedeng may utang ang Lord. Kapag nagbigay po tayo, palaging bumabalik. So, pagtatanim ng love and legacy, lalo tigit sa ating family, kung minsan na may nalimutan tayong bisitahin sa ating mga close na family relatives, kung minsan tawagan, dahil kung minsan hindi natin alam, nahipo po tayo na tawagan dahil nangangailangan at kailangan ng salvation. So, pagtatanim ng compassion sa mga nangangailangan at pagtatanim sa spiritual. Pagtatanim ng spiritual, pwede pong tayo sa paglilingkod. Pag sinabi po sa atin na tumayo, yun po ay response po natin sa Lord, hindi po sa mga pastor, kundi commitment po natin sa Lord pag sinabing tumayo. Tayo po ay tumayo. Dahil ang lahat po nating ginagawa ay ayaw po ng Lord ng may utang. Talagang may premyo po ang Lord sa ating mga ginagawa para po sa Kanya. So, even sa pag-evangelize po ng salvation. Kaya pag may tinanim, ang sabi nga natin palaging may aanihin. Sabi ng Galatia, chapter 6, verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, aanihin natin kung hindi tayo mapapagod. Kaya yung mga ginagawa po nating kabutihan, sa takdang panahon, in His perfect will, tayo po ang aani. So, lahat ng ating mabubuting gawa ay may bunga. Kung magtanim tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti. Di po ba? Kaya stop na po yung inggit, hatred, pride. Kasi ang sabi, ang itanim ay mabuti. Yun po ay masama yun eh. So, stop na po ang lahat ng mga ito. So, ang itanim po natin, love, joy, fruits of the Holy Spirit. Hindi Sister Joy, ha? Huwag niyo itanim si Sister Joy. So, dahil kung magtanim tayo ng kasamaan, ano din ang anihin natin? Kasamaan din po. So, ang sabi ng Proverbs chapter 1, verse 31, they will eat the fruit of their ways. Yan sa Tagalog, bro. Ayan. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Kaya kung ano nga yung itinanim yun ng ating aanin. Conclusion. Mga Ngaral chapter 12, verse 13 to 14. Ang sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man, ulihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sa ating mga ginagawa, maliit man ito, malaki man ito, para sa Panginoon, ito'y lahat ng ating ginagawa, ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya alam ng Lord, lahat ng ating ginagawa, ito man ay maliit, malaki, for God's glory, o ito man ay tago sa Diyos, ito po ay ipagsusulit natin sa Lord. Ang challenge po, ito rin po ay self-evaluation. Saan ba tayo sa 4 na season? Nasa springtime, sa summertime, sa autumn, sa winter, sa spiritual season. Pwede nating tanungin sa ating sarili,
How is my stand in front of God? Am I growing spiritually? Continue ba ako sa pananalangin, sa pagbabasa? O dahil summertime, hindi na ako nanalangin? Is there transformation in my life? Do I trust God when there is pruning time? Trimming time? Nagtitiwala pa ba ako sa Diyos pag dumating yung mga pagsubok? Do I seek God's presence and put Him always as priority in my life? Baka iba na po yung ibang priority. So, ang alalahanin po natin, remember that any season, kahit anong season at anong sitwasyon, God will never leave us nor forsake us. Alalahanin po natin, anumang sitwasyon, meron tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya ay lagi na nakatingin at tumutulong sa ating mga buhay. He is always with us because God loves you and me so much. So hanggang dito na lang po, and to God be the glory. Tayo pong lahat ay tumayo.